Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Impact Leadership. Who in the House Committee on Justice voted to open the sealed BIR box? Maraming nagtatanong kasi napagbutuhan na yung pag-open ng box. 38 voted no. 6 ang bumoto yes, i-open. So maraming nagtatanong, sino-sino yung 6 na yan? O ito na po. 6 members of the House Committee on Justice voted in favor of opening the sealed box of tax records submitted by the BIR, which contains the income tax returns of Vice President Duterte and her husband, Attorney Manasseh Mans Carpio. Those who supported the motion were valedictorian, mamamayang Liberal Party List, Representative Leila de Lima. Pangalawa, Iloilo Representative Lawrence Defensor. Pangatlo, Tingog Party List, Representative Jude Asidre. Pangapat, ACT Teachers Party List, Representative Antonio Tino. Panglima, Gabriela Women's Party List, Representative Sara Ilago. And pang-anim, Kabataan Party List, Representative Rene Co. So, kita nyo, tatlong Makabayan Block, isang bataan ni Romualdez, itong defensor, I think deputy majority floor leader ito, talagang anti-Duterte din ito. Then of course, Congresswoman de Lima. So sila, yung 6 na hindi takot makasuhan. Binabasa ko yung mga comments, yung mga bumoto ng no. Nakakatawa itong si Congresswoman Janet Garin. Sabi niya, ang puso ko sumisigaw na dapat i-open. Kailang hindi tayo ang impeachment court. Wow. Ayun. Saludo ako kay Congresswoman Garin sa kanyang diskarte. Kasi wisdom dictates na kung ano nang nakalagay sa batas, sundin nyo na. Itong si, abogado pa naman itong si, yung 6 na bumoto, 3 abogado eh. De Lima, abogado. Defensor, abogado. Rene Co, abogado. Paano naging abogado sila na klaro ang batas? Sinasabi, hindi pwede. Sabi nga ni Attorney Kim Hinares, dating BIR Commissioner, yun lang daw yung pagdala ng box na yun containing ITR ang mag-asawang Carpio sa Committee on Justice. Violation na yun sa batas. How much more kung i-open mo? Ang nakalagay sa batas, pwedeng i-open ng Congress conducting in aid of legislation, kailang doon sa executive session. Yun ang safeguard. Ano pa? O kaya pwede rin kung may consent ang tao na nagme-may-ari ng ITR. Bakit hindi nila kayang sundin ang batas? So, anyway, good development po ito na nangyari sa Kamara. At least, ang mga members ng Committee on Justice, ang iba nag-iisip na. Okay. Ang next question dyan ngayon is mamaya yung botohan. Kung mayroon bang substance, hindi. Kung may probable cause ba. Again, tingin ko lang ito by the way, bago yung aking assessment. Nag-post si Congressman Pulong Duterte. Sabi niya, si Charis, staff ni Charis. Bahala na kayo kung sino yung Charis. Staff ni Charis
tinatawagan na ang mga staff ng iba't ibang kongresista at tinatakot. Ang hindi bumoto pabor sa impeachment, walang matatanggap na pundo. Marirelease lang yung mga pundo kung boboto kayo pabor sa impeachment. Ganon ang pahayag ni Congressman Duterte sa kanyang post kanina na sinasabi niya na ano ba yan? Hindi naman nila pera. Hindi naman pera ni Charis yung pondo na yun dahil nasa GAA. Pera nating lahat yun. Taxpayers money. Tapos, iho-hostage nila, sabi ni Congressman Pulong, iho-hostage nila ang taong bayan, hindi i-release para dahil sa kanilang ambisyon sa politika. Kung totoo, itong sinasabi ni Congressman Pulong, talagang malalang malala na ang sitwasyon politika sa ating bansa. I don't know, kailan tayo mag-mature as a nation pagdating sa politika. Alam niyo, nakakaingit doon sa US noong 2024, bago election ng 2024, nandun ako. Yung mga kampanyahan nila, sport lang. Wala yung away-away, issue by issue, ganun lang yun, debate. Ang mga botante, yung boto nila, karamihan naka-base sa debate ng presidential debate. Sana ganun sa atin. Hindi yung nasanay na kasi tayo pagdating ng eleksyon is pundo. O ngayon, malayo pang eleksyon, kaya lang, ginagamit na yung pundo para i-hostage ang mga But dito nyo na makikita ang maturity ng mga congressmen natin. At I might be wrong. Ang opinion ko, maraming kongresista na boboto pabor sa impeachment kasi nasasayangan sila sa pundo na hindi i-release sa kanilang distrito. That's my assessment. But no worry, dahil expected na pagdating sa trial sa Senado, sigurado namang mananalo ang ating VP Sara. Kaya relax lang tayo, mga kapwa ko DDS. Chill-chill lang tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. O karon mo na ni ang natagaan og yero. So makatop na ni gid siya karon. O karon mo na ni ang itsura sa balay sa natagaan na mo og yero. So mga dako na gid kayo ang buslot sa iyang balay. So mo na ni siya oh. So gisapaw-sapaw na untang yero. Apan di na gid makaya katoy tungod sa kadugayon na daot na gid kayo. So mao na ni ang ilang kahimtang sa ilang pagpuyo. Karon og karon pila na ni ka tuig ang imong balay nga inaan ng itsura? Kuan 20 na ni katuig. 20 na ka tuig. So sa kadugayon na nga naman nga wala mo nakapalit og sen. Sud Tungod sa kalisod. Nga wala mo nakapalit og sen. So unsa dayon yung panginabuhian? para lagi. Pag-umara, Mag-umara. mag-uma, So walay kita gihapon. wala Naa na kay estudyante. na So pila na kabuk ang imong anak di ay? duha Duha na. So tanan na naga-eskwela. kana pang isa. Ang isa pa ang ga-eskwela. So dugay na gyud ang kwan kung maglungag mo, magluto mo, magantos na gyud mo sa ulan. Oh, mag-antos na gid mi. Eh wala naman gid mi kay kuan sa palit sa sin. Salamat gid kayo kay nakabot mo. Nakabot po ang hinabang. Salamat gid kayo kay kung pag maglungag mo yan, di na gid mi ulanan kay nakabot naman ang Sin. sin. Salamat gid kayo tabang sa sin. Salamat po sa kanser. Salamat sa Ginoo nga siya ang nagpanalangin sa amoa. Salamat kayo. Kayo.